kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato. Narito na ang lindol sa Mindanao sa oras na ito. Structural integrity ng City Hall building ng lungsod ng Coronadal nananatiling ligtas. Nilinaw ng pamumunuan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng Coronadal na nananatiling ligtas ang buong gusali ng City Hall matapos maranasan ng mga pagyanig. Ito ang tiniyak ni CDRRMO Officer Cyrus Jose Urbano. Ayon kay Officer Urbano, agad na sinuri at siniguro ng City Engineering at Office of the Building Official ang buong City Hall at wala umanong dapat ipag-alala. Nauna rito, nag-viral sa social media ang umano'y malaking bitak sa harapang bahagi ng City Hall, subalit ipinaliwanag ni Urbano na ito ay isang false column na nagsisilbing pantakip sa sanitary, water at electromechanical piping upang mapanatili ang aesthetic na anyo ng gusali. Dagdag pa niya, bahagi ito ng architectural symmetry na gawa sa hollow blocks at ang nasabing false column ay itinayo na hiwalay at malayo sa main column ng City Hall building. Matatanda ang sunod-sunod na pagyanig ang nararamdaman sa mga coastal town ng Libak at Calamansig sa Sultan Kudarat nitong mga nagdaang araw na umabot din sa ilang bahagi ng rehiyon ng Soxergen. Samantala, nananatiling matibay at ligtas sa mga pangunahing poste ng City Hall building. Kaugnay nito, balik normal na ang mga transaksyon at trabaho sa loob ng pasilidad. Paggalaw ng lupa sa palibot ng Calamansig, umabot na sa higit 2,000 ayon sa OCD Region 12. Sumampa na sa mahigit 2,179 na magkakasunod na lindol mula Enero 19 hanggang Enero 29 ang Calamansig, Sultan Kudarat. Ito ay ayon sa naging pahayag ni Beverly Ann Santos, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 12 o OCD 12. Sinabi ni Officer Santos na lahat ng evacuation center sa Libak at mga kalapit na lugar ay handa at bukas sakaling magkaroon ng malakas na pagyanig. Nilinaw din niya na walang inaasahang tsunami na resulta ng mga lindol. Dahil sa kalagayan, maraming klase at trabaho ang nasuspinde, kabilang ang bayan ng Midsayap at ito ay magpapatuloy hanggang ika-30 ng Enero upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Muli namang nagpaabot ng paalala ang OCD-12 sa publiko na kung malakas ang lindol, agad na lumika sa pinakamalapit na evacuation center at manatiling alerto sa lahat ng anunsyo mula sa lokal na pamahalaan. Hinihiling din sa mga naninirahan na maghanda ng mga emergency kit, pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya at komunidad habang patuloy ang pagsubaybay sa paggalaw ng lupa. Umalog. Swarm earthquake sa bayan ng Calamansig at ilang lugar sa Mindanao tatagal ng ilang linggo. Inaasahang tatagal ng ilang araw hanggang ilang linggo ang earthquake swarm na naitala sa lalawigan ng Sultan Kudarat simula pa noong ika-19 ng Enero. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, ipinaliwanag nitong higit 2,200 pagyanig na ang naitala. Karamihan ay may magnitude na mas mababa sa 5 at wala pang tiyak na indikasyon kung magre-resulta ito sa mas malakas na lindol. Kaya naman nananawagan ng ahensya sa mga naninirahan, lalo na sa baybaying dagat, na manatiling alerto at handa sa posibleng tsunami. Ayon kay Director Bacolcol, mabuti rin na alamin ang mga natural na palatandaan tulad ng malakas na pagyanig, mabilis na pagbaba ng tubig at malakas na tunog mula sa dagat. Patuloy ang monitoring ng FIVOX sa sitwasyon o kalagayan upang agad mabigyan ang publiko ng babala sakaling kailanganin. Dito sa lungsod ng Tacurong, nakaramdam tayo ng 2 beses na pagyanig mula alas 7 something ng umaga at ang pumangalawa ay alas 9 ng umaga.
Atin pong idalangin ang Calamansig at ibang lugar dito sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Abangan ang iba pang mga balita maya-maya lamang sa Balitang Express, News Express at Philippine Headlines. Ako ang inyong lingkod sa Balita Online, Apolinario 30 Dignadice Valencia. Maraming salamat. Kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato,